naputol po yung ating discussion on the three elements. Pero na-emphasize din naman po ni Father Jerome yung three elements dun po sa kanyang discussion. So, ako po, nag-proceed na po ako dito sa sample. Ito po yung mga suggested, tayo po, naggawa po tayo ng ganitong sample para po ipakita na pwede pong magbago yung structure ng ating core. Depende nga po so kung ano po yung ma-identify nating needs noong group na bibigyan po natin ng core. So, meron po tayong ginawa dito, prayer-centered. So, tintitinan po natin, parehas na 60 to 90 minutes po itong ating ginawang activity. Pero pwede pong mas maikli, pwedeng mas matagal. So, 60 to 90 minutes, prayer-centered. Kung mapapansin po ninyo, 15 minutes lang po ang binigyan natin sa formation. Pero, meron pong yung prayer ay ginawa nating holy hour. So, holy hour means ayun po, sa oras, at least, no? Holy hour. So, yun po ay sample po ng prayer-centered. Dito po sa formation, nakalagay dyan na binigay po natin example, formation on how to pray. Simple, topic, how to pray. Then nakakita po kami ng materials gamit ng CIS, Catholic Information Services. Merong isang booklet doon na ang title po niya is Prayer. Downloadable, libre, PDF. So ginamit po namin yan for 15 minutes. Yung introduction part lang po ang binasa namin. Then yun na po. Then fraternity, coffee and pandesal with kwentuhan. So as simple as that po. So yan po. Sa kabila namang side, formation-centered. Halos kamukha din po yung fraternity kasi ilang po yung madali-daling sample, coffee and sopas. Sa Supreme kasi coffee and donuts po yan. Sa atin, pandesal lang po ang kaya natin, tsaka sopas or lugaw. So that's our fraternity. Sa formation, Into the Breach video series. So alam ko naman po, and sana po aware po tayong lahat sa Into the Breach. So Into the Breach, meron po tayong dalawang klase ng Into the Breach. We have the video series, and then yung isa naman yung family-centered. So since ito ay all men, ang gagamitin lang natin at applicable sa atin is the Into the Breach video series. Kasi yun po yung pinag-uusapan nyo about leadership, fatherhood, masculinity, ayun nga, mga iba't ibang klase ng mga pinagdadaanan ng mga kalalakihang Katoliko. So yun po yung naging focus niya for tumagal po ng around 30 to 40 minutes to 1 hour yung Into the Breach. And then yung prayer, nagpray po ng rosary. So again, simple, 60 to 90 minutes, ito po yung naging flow ng simple core na ginawa po natin. Nung sinare po kanina ng mga taga-Visayas, nagkaroon sila ng kick-off, Mindanao, kick-off. So yun, yung mga napili po nilang topic. Actually, ang Luzon North, nagkaroon din po ng kick-off. Kung naalala po ng aking mga kasamahan, diyan po sila Brother Bobby. No? Naalala po saan tayo, San Rafael. Ayan po ang aming kick-off sa taas. We invited, actually ito pong kick-off, pinili po namin kasi ito po yung pinakamalaking diocese sa buong Luzon North. Ang nangyari, pinakamalaki, pero sila po yung mga laging mga may may pagtutol. Oo, dahil ginagawa na natin yan. Alam na namin yan, hindi nyo na kailangan mag-implement or mag-introduce ng bago. Then, so what we did, we invited our state chaplain who happened to be the bishop of our Diocese of Malolos. Siya po mismo nag-talk. At yung structure na ginamit po namin is the structure ng core. Ang in-apply po naming formation is the Into the Breach. So ito po siya, Into the Breach, a call to live and to love like Christ. So bishop po mismo. Then kaya po pagkatapos po nun, ayan, na-implement po namin sa diocese. So, ngayon, papaano natin sisimulan? Actually po, kung mapapansin po ninyo, wala po talagang ibinibigay. Maliban po sa ating pong startup. Ngayon, ang malaking hamon po sa atin dito is tayo pong nasa state.
Kasi andito po, guide po ito ng local councils natin. Paano po nilisisimulan ng core? Ngayon, tayo po sa state, kailangan po magkaroon ng plano kung paano naman natin ipopromote, ikakaskade ang core at para ma-embrace po ang core sa mga local councils. Wala po ditong standard. Kahit kung ano pong nakitang strategy, for example, ang Luzon South, kung ano pong nakikita, depende po sa core team na mabubuo po nila kung paano po gagawin. Same as with Visayas, Mindanao, and Luzon North. Wala po tayong, kumbaga hindi natin pakikialaman ang bawat, tama, hindi po tayo makikialam sa bawat diskarte kasi may iba-ibang pangangailangan ng ating jurisdiction. Hindi po ba? Pero yung suggestion kanina ni Monsignor na tayo po ay mag-create ng isang Philippine EFF core team, hindi po para pakialaman ng bawat isa, kundi mag-provide ng mga, for example, materials, resources, diba, inputs. Pero pagdating po sa implementation, again, meron po tayong kanya-kanyang jurisdiction. Ano po? So, hindi po tayo, kung pwede po kayong, pag nakita nyo po, at yung mapoprovide po, ako po kasi ay medyo nag-ipon ng mga materials dahil nga medyo matagal-tagal na rin po tayong nakikipagbatuhan sa Supreme. At pwede ko pong ibahagi, i-share po sa inyo lahat ng materials na yon. Yung materials po na po provide nila. And then yung sa Luzon North, i-share ko lang po, i-share ko po ngayon yung paano namin sinimulan yung practice. Kung paano. And our formators po na ngayon ay nasa Luzon North, ay alam po nila kung paanong dumaan po talaga tayo sa butas ng karayom. Kumbaga parang every meeting, every time na i-introduce namin, and lagi, yung mga unang implementation, si Brother Rene po kasi ang Sarmiento, ang LD, ako po ang EFF, then ang lagi ko pong kasama para po pag ako'y may backup ako, si LD Paski po namin ngayon. So kami po lagi ang maghaharap sa grupo ng gusto namin pakilala ang core, ang EFF. Then makikita nyo po na lahat, kasi documented, pwede ko pong i-share sa inyo kung paano po yung naging inquiries, kung paano sinabi ng mga brother knights na hindi namin kailangan yan. Meron na kaming ginagawa hanggang sa kung ano pong status sa ngayon ng implementation ng Luzon North. So, what is success? Sabi po, ito po yung sharing po ni Brother Sian din. Actually, last November 9, pinadala po niya itong presentation na to. Sabi niya, how do we know if we are succeeding? So, balik po natin yung sinabi ni Brother kanina. Simple. Diba? Simplihan lang natin. Simply creating the space for men to encounter Christ. Keeping Christ is at the center of everything. Praying together, sharing life, building and strengthening friendship in Christ. Tingnan daw natin yan. Having fun. So kailangan, i-consider natin po yung fun side po ng ating ginagawa. Seryoso ang ating mission ngayon, pero kailangan samahan po natin ng paraan na kung papaano na mai-enjoy at merong fun side yung ginagawa po nating implementation nitong ating initiative. Pastor or our chaplain has endorsed and invited men to attend. So kung gano'n ang mangyari, ibig sabihin, binili po ng ating chaplain yung ating yung initiative nga po natin na to. And last, I engage leadership and consistent communication. Core is being adopted by the culture of parish. So ito po yung last na shinare po sa atin ni Brother Sian. So, lead with fraternity. So, yun nga po. Our brotherhood is built on the Knights Fraternal Foundation. And ang hamon po sa atin, start the new year with a fraternal core event. So, nagawa na po ng Mindanao, nag-kick off na sila, pwedeng magawa po ng ibang jurisdiction kung paano natin magagawa yung isang fraternal core event. Actually, later may bibigay po kaming materials. O unahin ko na pong banggitin.
Yung apat pong jurisdiction na nandito ay matatanggap po yung official banner ng CORE from the Supreme. So palakpakan naman natin si Monsi. Hindi na po hinintay ni Monsi na hingin po na kayo ang mag-request. So ginawa namin po, nag-request na po kayo, si Monsi in behalf of the Philippine jurisdiction na ma-provide na sa atin ng Supreme yung banner. Ang tawag po nila is tablecloth. Opo, pakita natin yung sample siguro. Opo, ng tablecloth. Brad, kuha nga yung nasa kakon. Tablecloth. Kung paano, pero kaya po nang papakita ngayon kasi baka po big inabot, kala po nyo souvenir, ginawa nyo pong kortina. Kasi ang ganda-ganda po ng, eto po, bawat jurisdiction, bro, patulong-tulungan. Ganito po kalaki ang bibigay po sa bawat jurisdiction. Natin, buksan natin. Ito po. Ayan. Ang laki nito ah. Parang bedsheet eh. Kaya nga po pwede nyo pong isapin sa kama ninyo, sa kwarto ninyo. Ayan, ito. Ayan. Ito. Habol. Grabe ang laki. Oh. So, andyan mga logo. Ayan. Ito po yung kapag halimbawa umattend kayo ng inyong organizational meeting ng mga district deputies, ito na po yung parang gagawin nating photo booth. Gano'n ang style kasi gano'n kalaki. Backdrop. Ayan. Tapos, dahil pinopromote natin ang core, i-display nyo dyan. Ganyan kalaki yan. Ganito kalaki yan, no? Kasya. So, kahit po kayo ano yan, tawag doon? Press conference. Table. Ayan, oo. Oo nga. Tama pala yung term. Tablecloth kasi nakalagay. So, kailangan mag-provide pala tayo ng malaking table. Yun ang palang challenge sa atin, mag-provide ng malaking table. So, magagamit na namin to sa Friday, sa Baguio. Opo. So, yun. So, palakpakan uli natin sa Monsi. Mabibigyan po ang apat na jurisdiction, bawat isa, ng isang ganito. Hindi po lahat ng tayo, ha? Tigi-tigi isa. Opo. Yes po. Yes po. Today, mabibigyan. Ang condition daw po ni Monsi, matapos natin talaga yung core training today. So, ayan. So, apo. Ayun po pala ang kondisyon. Kasi actually, ang naging commitment ni Monsi sa Supreme, in 4 months' time, may implement natin ang core nationwide. Okay. So, yun nga po, ang ginagawa, share ko po sa inyo lang, hirap no, pati pagtiklop, mahirap pong gamitin. Ayan po si Brother Bobby, kitang-kita nyo po. Si Brother Bobby po, ito nandito katabi si Brother June Adriano. So this is our first attempt to introduce core in our jurisdiction. And masasabi ko po, naging successful. That's why, kung makikita nyo po yung status report ng Supreme. Actually, later ito po yung papakita ko po sa inyo. Kahit po tayo ang nagte-training ngayon, pagdating po sa reporting ng implementation ng core, hands-off po tayo. Ang magre-report po dapat noon, no, it's the council. The council director. Tapos po, kung sino po ang inyong maa-appoint as EFF State Director, ang gagawin lang po ng Supreme, bibigyan po niya siya ng link para po makita niya anong ginagawa ng jurisdiction. So, ang connection po is, tayo po is actually, hindi nga tagapamagitan eh. Halos taga-monitor lang kasi po direct
ang reporting ng council sa Supreme. Ganun po siya. Yes po. Pamaya papakita ko po sa inyo paano mangyayari yon. Again, ang isi-share ko po sa inyo ngayon kung paano namin ginawa siya sa Luzon North muna. Since ang unang role ng State EFF ay paramihin yung mga tawag yan, formators, na actually nag-evolve po yung pangalan eh. Nagkaroon ng term na naging disciple, formator. Ngayon po, bago po ang term, pinakita ko nga po kay Monsi. Monsi, may iba na pong tinawag si Supreme. Mamaya papakita ko sa inyo na yung tawag. Pero paano po paano po yan? Makikita niyo po dito sa ating ito po, Evangelization and Faith Formation, State Director and Team Role Description. Nandiyan po sa kit ninyo. Ito po'y galing sa Supreme. Ito lang po ay patunay na hindi po tayo kolorum. Ito po yung lagi ko pinagmamalaki sa mga formators natin before. Kung last time, di ba po nag-a-appoint tayo ng state formator? Pero totoo lang po, yung state formator, wala po sa plantilla ng Supreme. Alam niyo po yun, di ba? Wala. Pero ito pong EFF ay andito po mismo sa Supreme. So ang Supreme po mismo naglagay dito ng role, ng duties and responsibilities. Kung ikaw po ay ang State EFF Director, ito po ang iyong role. Kung ikaw ang chaplain, ito ang role mo. Kung ikaw po ay Council EFF, ito po ang role po natin. Kung ikaw ay member noong tinatawag nating evangelization team, State Evangelization Team, ito po yung role po ng team. Ngayon, paano daw po ito paramihin? Meron po tayong tinatawag sa likuran, makikita po ninyo, State Evangelization and Discipleship Training. So, pinagpaalam ko po sa Supreme kasi ang Supreme, nakita nyo po, nakalagay, under development. Sabi ng Supreme, wala pa silang available na module or course mismo about the State Evangelization and Discipleship Training. So, ang ginawa namin sa Luzon North, gumawa kami ng sariling course na ang title ay State Evangelization and Discipleship Training. Dinesign po namin at pina-approve namin sa Supreme. So again, ito po in-implement ngayon ng Luzon North, kaya po kami, at ang ginawa po naming approach is a mixture of the traditional and then the new approach or the evangelization and faith formation. Kasi ang traditional po nating formation, kung naaalala nyo po, di ba ito po yung training, formator, tapos sila po yung mga pag may first degree, admission degree, formation degree, knighthood, tayo po yung nagbibigay ng talk sa kanila. That's our traditional. Ano po? Pero, alam din po ninyo yung reality na ito. Kung titingnan nyo po ang program ng Supreme, wala pong ganun sa Supreme. Alam niyo po yon? Aware po ba kayo na walang ganong orientation sa Supreme? Kapag po may exemplification po sila ngayon, diretso na po yon. Di po ba? Meron po sila tinatawag formation of charity, parang ganyan. Lalo po ngayon, alam niyo naman, at alam kong aware naman kayo na sa Supreme, isa na lang ang exemplification. Actually, hindi maghapon po. 45 minutes. First, second, third. So, wala na rin pong mga ganitong formation. Pero, pakiusap po namin yun. Huwag po sa Pilipinas. I mean, pati po yung tatanggalin natin yung formation, hindi naman dapat. Huwag natin tanggalin ang formation na ginagawa natin bago mag-admission. Yan. So, kaya po hindi namin tinanggal sa Luzon North itong spiritual orientation. Yun yun. Nakasama po sa module namin yung mga modules na dinidiscuss doon sa handbook na sinabi nga ni Monsi na i-revise at aayusin. So, paano po namin ginagawa yan? 4 na course yan. Sa Luzon North, ayan po yan. Course A, dinidiscuss namin yung core, CIS support, plus i-discuss po namin yung Christ in the Knights of Columbus. Pamilyar po tayo dyan lahat. So, ganun po namin siya ginagawa. And again, ito po yung style po namin, pero
hindi po sinasabing pwede niyong gawin nyo, pero nasa inyo po, kasi kung babasahin niyo po itong nasa likod, ito po yung nilalaman. Pwede naman po namin i-share. Wala pong problema. Gusto lang po namin pakita na pwede po natin gantong gawin na pag-combine. At again, ano po sinabi? Hindi po papalitan ang anumang programa na ginagawa na po natin sa council. So, minimeri po natin yung dalawa. Kayo po na ginawang approach namin. So, Course A, Course B, Course C, Course D. So, lahat po nung nasa handbook ng formator, madidiscuss po pag natapos po lahat. Pero, matapos po nila lahat yan, sigurado pong alam nila itong mga pinag-uusapan po natin ngayon. Yung core, into the breach, the Supreme Chaplains Monthly, the Men of the Word, andyan po siya. Didiscuss po namin yan. So, ganun din po ginagawa to control. And then to control, dahil nga po state po ang nagpapacilitate. Sorry po sa makikita niyong picture at di ako nagpaalam. Meron po kami issue na ganito, a certificate of training completion plus appointment. Parang ganyan po. Once natapos nila yung course 1, pag natapos po nila ang course 1, automatic sila po ay appointed as formator of Luzon North State Council. Not the state level, pero formator na kinikilala ng Luzon North State Council na pwede pong magbigay either ng formation ng first degree or yung mismong core, sila po ang nag-i-implement. So, yun po yan. So, mahigpit po ang team. Kapag po, labas ng labas habang nagte-training, hindi po nila makukumpleto yung 75% ng training hours. Ayun po mangyayari. Certificate of participation lang ang binibigay namin. Ngayon, naalala niyo po yung report ni Monsi na ang Luzon, nung ni-report ang Philippines, Luzon North lang po ang may report. Alam niyo bakit? Kasi po, kasama na po sa ID ng mga nagiging formator ng Luzon North, kasama na po yung link kung saan sila magre-report ng ginagawa po nila. Na hindi po dumadaan sa Luzon North, saan po didiretso? Sa Supreme. So, pag click nila yung ID, halimbawa ako, nag-core ngayon, pinicturean, i-access ko po yung QR code. So, pag-access ng QR code, ayan na, pwede na po siyang mag-report. Ito po, mamaya papakita ko naman po sa inyo. Ayan. Now, paano po namin nabuo ng team? Actually, ayan. And ang mga nagbuo po talaga original niyan, we have identified core. Actually, Brother Bobby is part of the core team ng Luzon North. Pero iniwanan po kami sa Luzon North. Si Brother June Adriano, and then ito po si Brother Ronel Superal, our chair. Ayan po ang mga team. Paano po na-conceptualize? Kasi po, meron po kaming pinagkukuha ng resources at yun po yung ating tinatawag, ayan po yan. Hindi po kami gumagawa ng bago. Wala pa po tayong available sa Philippines, ginagamit po namin lahat ng available sa Supreme. So, kailangan alam lang po natin yan. So, meron po tayong website. Ngayon, pakita ko lang po sa inyo kung paano natin gagawin. Ito po yan. Ay, hindi pala nakita. So, share ko po sa inyo. Though, alam ko naman, nag-i-explore na po kayo dito, pero para mas makita nyo po saan makukuha lahat ng mga materials natin. Copy ko muna. Ayan. Duplicate. Ay. Ayan, alam po natin to. Di po ba? Meron po tayong website. So, kung sino man po ang magiging, kung part tayo ng EFF or ng director or member, ito lang po ang gamitin ninyo. Hindi po kahit gumawa po kayo ng pang 5 taong programa, hindi na po kayo kukulangin ng materials. So, simple lang. Ano po ang gusto nyo malaman? Kung ang gusto nyo pong malaman ay kung ano po yung pinag-uusapan natin ngayon,
Dito lang po sa search, tatlong letter lang po ang kailangan nyong i-type. C-O-R. Yan lang po. So pag sinearch nyo po dyan, ayan na po. Lalabas na po dyan ang lahat ng tungkol sa core. Yun lang po yan. So, all the materials, start the core. Gusto nyo po, mapanood lahat ng pinanood namin video mula kahapon? Andyan lang po. Opo. Ayan, mamaya po, sabihin ko po yung part na yon. Opo. So, nakalagay dyan, what is core? Why core? How to get started? Core structure, sample schedule content, core quarterly survey. Ito po yung nire-report. Core testimonies. So, pwede mag-share kung meron tong mga experience tayo about core. So, nandyan po lahat ng tungkol sa core. So, wala po tayong, lahat ng binibide po namin sa kit, nandito po lahat. Startup guide, startup checklist, reference guide, frequently asked question. Even, di ba sabi daw, kailangan may permission ng parish? Tinatamad po kayong sumulat. Meron rin pong template. Meron din pong script. Ano ang sasabihin ninyo sa pare? Ano ang sasabihin po ninyo sa community? Andiyan na din po ang strategy. Nandyan po lahat. So, isang ano pala yan, core pa lang po yan. Ngayon, yung binanggit ko po kanina, CIS. 3-letter lang din po yan. CIS. Catholic Information Services. Pag binuksan nyo po yan, ito po ang lalabas yan. Catholic Information Services. Pag kilik nyo po yan, ito po ang lalabas. Ayan po ang lahat ng mga materials na ibinibigay po nila ng libre. Ayan po yan. So pag binuksan nyo po ang halimbawa, booklets and devotional. Nakita nyo po, booklets and devotional. Ito po ang lalabas. So may mga materials po kayo dito makikita ng libre. Sa ngayon, nasa 100 po ang naka-upload dyan. Yes po, downloadable po lahat yan. For example, The Life Everlasting, Introduction to Catholic Liturgy. Pag binuksan nyo po yan, booklet po yan, hindi yan poster lang. Ibig sabihin, sa loob ng isang libro, isang booklet, gaano na kadaming information ang pwede po nating gamitin para sa core. Hindi po ba? Introduction to Sacraments, Baptism and Confirmation, the Eucharist, Penance, Matrimony, Holy Orders, Anointing of the Sick, the Lord's Prayer. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Prayer. How to pray. Basic prayer. So iyan ay ganon kadaming materials na hindi po natin tayo kukulangin kahit sabi ko nga, 5 taon po tayong gumawa ng program, weekly na core, hindi po tayo kukulangin. So ba't po tayo maghahanap pa ng materials? Hindi po ba? Pero yun lang, may mga materials po dito na hindi pa po available na free. At ang best example po dyan ay ang Men of the Word. Opo. Ang Men of the Word, talagang business is business ano, sa Supreme. Ito po ay nagkakahalaga ng $20 pag binili. That's 1,000 pesos. Opo. Pero, siguro naman po, lalakas ang palakpak natin pag sinabi natin na sabi nga ni Sian, magpapadala siya ng kopya para sa atin. Di mo ba? That's 20. Meron kaming, parang ito mo sa kuha ng, yun bang, ano ba yun, sa initiation, Opo. merong mga points. Opo. Pwede mo yung i-kuha dyan. Points. Pwede yun yung ibili niya. Pwede po siguro. Kasi Night's Gear naman po nag-o-order. Pwede po natin. Opo, ba't pag-o-order pa po kayo kung nabibili naman? Meron pa po kami isang, pwede po kayong makakuha ng libre. Alam niyo paano? Umattend po kayo ng Supreme Convention, nagkalat lang po to doon. Pag umattend po kayo ng convention, Washington DC next year. Makikita niyo po, nagkalat lang yan. Kung manguha lang po kayo ng manguha ng materials, makakakuha po kayo nito. Basta po,
at least libre yung makukuha niyong materials. Po. Ah? Opo, actually, maraming strategy. Pero sabi ko nga, kaya kami, gusto, hanggang sa maaari, manghingi. Kasi kahit naman di tayo bigyan, kaya naman natin mag-produce nito. Hindi mo ba? Sagutin, photocopy lang po natin to, scan, na din nakapag-produce na po tayo, di tayo aabot ng 1,000 pesos. Hindi po ba? Pero kung kaya naman natin manghingi, mag-e-effort pa po tayo, nagbibigay naman. Imagine po ninyo, eto ha, ang cloth, hindi po hinihingi iyan. Kasi kailangan may na-appoint muna po kayo na EFF director bago po kayo makarequest. Pero dahil kay Monsi, nakakuha tayo ng 4. Hindi po ba? So, kayang-kaya. Kanina, good news din po ito. Kanina katabi namin si Brother Rene. Binasa po ni Brother Rene. Sabi niya, maganda. Sabi niya, Brother Ton, magkano yan? Kasi po sa presyo po is 19.99 na the 20 US dollars po. I-convert mo sa peso. Opo. Sabi ko, sabihin natin 60. So, ibig sabihin, nasa magkano po yan? Magkano po? 1.2. Ano po? 1.2. Ngayon, sabi ni, kakausapin daw niya ang Supreme. Kung hindi pumayag ang Supreme, papa-sponsor na lang po natin dito. So, ibig sabihin, ang target talaga natin, mabigyan po tayo lahat din ng libre hanggang sa maaari. Okay po. So, madami. Again, ito po yung CIS. Kukulangin pa po. Sabi ko nga, kung tutuusin, dito pa lang, tingnan nyo na po. Di nyo na po mabubuksan to eh. Dito pa lang, kompleto na po tayo ng materials. Kung mahihirapan kayo, ito po ay PWD friendly. Bakit? Kung hindi po kayo, hindi nyo mabasa, pwede nyo pakinggan. Pwedeng pakinggan. May play po dito, ayan po. Opo. Pero sabihin, may option po na binibigay sa atin. So, ito po yung sample po na yan. So, yun po ay, again, sa resources. So, ayan po yung sample po ng resources na pwede po natin yung magawa. Now, kung ang tanong po paano mag-start ng core, ang council, ito po ang sagot. Ito ang sagot. Ngayon, paano naman natin sisimulan sa jurisdiction, yun po naman ang ating pag-uusapan. Kasi po, para maging isakatuparan natin itong habilin sa atin na mabuo ang core, actually, i-share ko po sa inyo ito po. Actually, last November 9, kung kayo po ay appointed as EFF Director, State EFF Director, makakatanggap ko po kayo na ito ng mga email from Sian and Raul Chavez. Opo. So, bakit? Ang tanong, bakit hindi po kayo nakakatanggap kung sakali? Dapat po, reported po kayo ng state. So ako po, through my state deputy, kay Brother Pasky, siya po ang nag-endorse po sa akin as State EFF ng Luzon North. So tinuruan ko na po si Brother Leo kanina kung paano. Simple lang po, mag-fill up po ng 365. Sa 365 nakalagay po doon, State EFF Director. Lagay po yung pangalan doon, then i-endorse po ng LD. Pag endorse po ng LD, yun na po yan. Makakasimula nun, makakatanggap na po kayo ng mga gantong email updates. At makakatanggap po kayo na medyo disheartened po kung 2 taon na, makakatanggap din po kayo taon-taon ng invitation na pumunta ng Supreme na hindi ko mapunta-puntahan kasi wala po akong visa. Opo. So, ayan. So ngayon, ang i-share ko po sa inyo ngayon, kung ano po yung laman ng email, pinaka-latest email ng Supreme. Ang sabi ng Supreme, through Brother Sian Pot, di ba sabi sa'yo, bago yung term na ginamit you are a core evangelist. Ang sabi po ng Supreme. So, sabi ko, Monsi, ito na po ba ang term natin? Yes. Kung ikaw ay tayo po, ay kinukonsider ng Supreme, we are a core evangelist. Sabi ng, ito sa presentation mismo, yan nga, again, core is a Christ-centered brotherhood, creating the intentional time for men to have consistent and intentional time for prayer, formation, and fraternity. And core, sa ngayon, bago, kahit magtulong-tulong tayo na maging bahagi ng culture. Ngayon, paano po natin sisimulan? Una ay engage our EFF infrastructure.
So dapat buhay ang infrastructure or structure na ito sa state level. Dapat ay, sabi, di ba, with the permission of the priest. So sa state level, sino ang permission na hinihingi natin? It's our state chaplain. Dapat, meron din po tayong state EFF director. At sabi nga ng Supreme, kung kayo ay merong, tawag dito, kung meron po kayong website, dapat pinapakilala nyo na ito ang ating bagong state EFF director. Ito po yung binanggit kanina ni Monse, di ba? Na si Brother Sian nakasama sa mga dignitaries. Bakit pinapakilala siya as the Supreme EFF Director? So tayo din po dapat mapakilala natin. Bakit later, sa pang-support na ibibigay natin sa council, ang unang dapat niyang hanapin is the state. Kasi hindi pa nila alam eh. Hindi pa po alam. So we have the state EFF. Once na magkaroon na ng appointed state EFF Director, the state EFF Director can lead or can create the state EFF team. Ito na po yung tutorial. Hindi po kakayanin ng iisang tao to. Bubuo tayo ng team. No, andyan po sa guide. Ayan po, oh. The State Evangelization Team. This team exists to assist the state director, amplifying support across the jurisdiction. Meron po tayo, nasa plantilla po tayo. Nandito po sa listahan natin. Tayo po ang bubuo sa team. Then, dapat meron po tayong core clergy liaison. So, in our case, wala pong na-designate ang tatlong ibang jurisdiction, kaya po sa ngayon, ang ating core clergy liaison ng Philippines ay si ating Monsignor Pepe Quitorio. Then, part ng team, ito na state level, bababa po tayo sa council. Kung papansin po niyo sa structure, walang district, walang ganyan. Pero pwede po nating i-encourage ang mga district deputy to appoint. Di po ba? Na mga district, EFF. Pero dun sa ating plantilla, kumbaga sa plantilla, government employee kasi ako, plantilla ako ng plantilla. Di po ba? Ay, council lang kinoconsider natin. And again, everything drives down to support the council level. So, steps daw, sabi ng Supreme. Steps to EFF and core success. Number 1, ito na po yung ginawa natin. Understand core and how it fits. Naintindihan naman siguro po natin ano yung core, no? Isa't kalahating araw na po tayo. Growth and program, again, the council culture. The next is to enable our EFF infrastructure to succeed. Kaya nga sabi po dito, sinasuggest ng Supreme, during the mid-year meeting of district deputies, dapat present po tayo. Mag-share ang EFF, ipapakilala ang director, ipapakilala ang team, kausapin niyo po ang mga state deputy. Yan po ay galing sa Supreme. Then, siyempre, attend core yourself. So ngayon, ito po yung nasa email. Ano daw po ang trabaho. So hindi pa po kayo na-appoint, bibigyan na po natin kayo i-share na po namin ni Monsi yung trabahong pinapagawa po sa atin. Ensure that every DD, district deputies, grand knights, knows who you are and how to get a hold of you and knows how to competently talk about court and directive inquiries and needs back to you. So that's our first task na binigay. Because we are a core evangelist. Don't be afraid to continue reminding on everything we discuss in this training because we have a lot of work to do to make core a cultural reality for the order. So again, binalik lang po na itong susunod. Skip ko na to. Ano po yung sunod? Councils, bawat councils na, kailangan po silang makapag-submit ng EFF director. Ito na po yan. Per the data from the District Deputies Annual 944. Ito po yung report. Kaya po kanina in-acknowledge po ang Philippines ni Sian. Di ba sabi niya? The data also said that over 3,200
councils held core last year, they're also amazing. We only have 1,200 individual EFF directors. 750 from the US and Canada. At ito po yung nakalagay mismo sa email ni Sian. 450 or 38% from the Philippines. Well done, Philippines, sabi po ni Sian. So, 450. Ang tanong, saan po kaya nanggaling yung 450 na jurisdiction? Opo, ito po ang data. Kasi nagbibigay ng report ang Supreme. So far, ang natanggap kong report, ang Luzon North ay nakapag-submit ng 242. So 450. Ngayon, bumulong po sa akin ng Mindanao, may acknowledgement din po siya, 117. O 117 plus 242, ilan na po yun? Sumobra pa yata. Alam po. Opo, so ibig sabihin, baka naman may chance na nanggaling po sa Visayas, Luzon South, yung mga report. Why? Kasi po, kung ang ating mga DD, ito lang po yan, kung ang ating mga district deputies ay merong officers online, ipinadala po ng Supreme ang link sa pagre-report ng EFF Director sa mga DD. Okay po. Ngayon, kung hindi nabuksan ng mga DD, sino po ang gagawa? Tayo po yon, the state EFF. Opo. Kaya nga po, actually, in our case, sumulat po kami not sa mga DD, pero sumulat po kami directly to all the Grand Knights about the link. Bakit? Ito po ang maganda. Sabi po ng ibang council officer, bakit kung talagang kinikilala ng Supreme ang EFF Director, bakit wala sa 365? Tama po ba? Ano nyo rin po ba yun? Kung talagang ina-acknowledge ang EFF Director, bakit wala sa 365? Ang sagot, mas special po ang EFF. Bakit? Hindi na po dinadaan sa 365, dinadaan po sa special report na diretso sa Supreme. Opo, alin po yan? Ayan pong nasa ilalim. Meron po tayong report na isi-share ko po, isi-send. Pakita ko para po makita nyo. Hindi pala makiklik. Ito po yan. So ito po yung link na yan. So kapag po ating binuksan, ito po siya. Council EFF Director Submission Form. Lalagay nyo lang po dito, please enter your council number, 10582, for example, council ko. Tapos nakalagay na po dito, hanapin nyo po yung jurisdiction. At nawala ang Luzon North. Ayan. Please enter contact information of your EFF Director. Lalagay nyo lang po yan. 4 lang po ang questions. No? Pangalan. Tapos, is this a new EFF Director? New. Kasi bago, halimbawa. Then submit. Pag submit, automatically recognize po siya ng Supreme as your EFF Director. O, di ba mas special? Opo. Kaya merong 117. Opo. Opo. Yes. Opo. So, nakita niyo po yung best practices na sinare ng Mindanao. So, hindi po niya hinayaan ang mga council na mag-encode at mag-report. Kumuha po siya ng data at sila po mismo ang nag-report sa Supreme. Po, another best practices po to. Again, wala po tayong problema dyan kung paano po ipapractice. Yes po. Opo. Yes.
Yes po, pwede. Then, ang sunod pong tanong doon, paano naman pi-filter? Okay, actually may secondary step po dito. Kasi once, di ba sabi ko nga po, ito diretso sa Supreme. Yun po yung maganda. Pag nireport po ng council, diretso sa Supreme. So, tayo pong nasa state, walang idea kung sino po ang nasa report. Pero po, ang Supreme ay magbibigay naman sa atin, sa state, ng link na mayroong summary ng mga lahat ng nag-report. So doon, pakikita po natin, may nagdoble, may tayo po ngayon na maglilinis nun. Sakali. To validate lang po kung ito pong in-appoint ay sila po ang mga EFF director. So again, diretso po ito sa Supreme. So ano pa yung susunod? Ito yung maganda. Ito po sinasabi ko kanina na dapat encourage natin ng GK to appoint. Tapos, pagkatapos po na mag-appoint, kailangan ay ibibigay po natin kasi dapat may training. Ito po yung ginagawa nga po namin sa Module 1. Kasi pagkatapos po ng appointment, meron po tayong tinatawag na quarterly report. Again, ang nagre-report ng quarterly report ay sino? The EFF director. Hindi po tayo. Ano po? So, ito po siya. Actually, ito po siya. Sa Luzon North, ginawan po namin ng QR code. Sige po, ito naman po ay, though Luzon North ang gumagamit ng QR code, pero iyan po ay direct naka-access sa Supreme. Same din po, kung gusto nyo pong gamitin itong QR code, pwede po naman namin i-share doon po sa GC natin. Sa GC, later. So ito po yung sinasabi ko kanina. Again, reminder po ni Sian Pot. Required po tayong gumawa or mag-report quarterly. Quarterly. So ipapakita ko po sa inyo ngayon ang itsura ng quarterly report. Ito po yan. Ito po ay by council. Ito naman po yan. So ito po yung sinabi kanina ni Monsi na i-present reporting how many per jurisdiction. Ito po yung nire-report. So, dapat magre-report po kayo. Ayan, Luzon North, sample. Nawala ang Luzon North. Ayan, Luzon North. Council number uli. Tapos, parish information, parish name. Hindi ko na muna kukumpletuhin ha. Council ko po ito. Sorry. Halimbawa, ayan. Bago na, no? Wala na, nagkaroon kasi ng parish. Diba? Halimbawa, ayan. So, kunwari ganyan. Tapos, city, o kung saan, halimbawa, kunwari na lang Quezon City na nakalagay eh. Which quarter are you reporting for? First quarter, July to September. Okay. Is this your first time reporting this fraternal year? Sa case ko namin po, no. Halimbawa lang. Pag ni-next po natin yan, next. Ayan. How many times was core held this quarter? 2. On average, how many men attended core? 15. Was any man inspired to join? Yes. Kunwari, may nag-join. Kasi, kung ito yung report ko, may nag-join. How many men joined? 2. Hindi kailangan madami naman yan. How many times did your pastor chaplain attend core? Sa amin, lagi. Okay, did you use any of the following KOPC resources? Tingnan lang natin. Halimbawa, ayan. In which of the following language? English. Then, click submit. So, ibig sabihin, hindi na po blank. Pag nagawa natin yan, hindi na blanco ang jurisdiction natin. May isa nang pumasok. Kung lahat pa po ng binibigyan natin ng gantong training ay nag-report annually, ay quarterly. So, ito po yung sinasabi po ni Sian kanina. Diba? Kaya ma-overwhelm siya pag nakita po niya na ganito kadaming report sa Supreme na dumarating. Now, kung meron po mga nagpatotoo na maganda na ano ang epekto ng course sa kanila,
So pwede po tayong gumamit nitong Google form, another form, testimonials. So ibig sabihin, ito naman po yung pwedeng i-accomplish ng individual member ng Knights of Columbus na na-experience ang core at gusto niyang ibahagi yung kanyang sariling karanasan. 1 to 6 question lang. Then submit. So makakasama na po ito sa testimonials ng core na nire-report annually ng Supreme Knight. Okay po. O ngayon, ano po yung mas... Nakita niyo po ba na overwhelmed na tayo doon sa CIS, ng daming materials? Ito po ngayon ang kadugsong. Wait, there's more. Kapag po kayo ay nireport as EFF Director ng Council, all state deputies, all state chaplains, all state EFF Director, and all Council EFF Directors ay bibigyan ng reward ng Supreme. Anong reward? Access sa form. Form ay isang website na run by the Augustine Institute na kilala sa pagpopromote ng mga catechesis of Catholic Church. Augustinian. Augustine Institute. Bibigyan po kayo ng access kasi po ito ay nakipag-partner sa Knights of Columbus at nag-produce ng maraming mga materials para sa ating formation. At yung access ay hindi lang limited sa dami po ng materials ng Knights. Ino-open po ng form ang form sa lahat ng kanilang materials. There are thousands of reading materials na makikita kayo sa form. Ayan po ang sample. Para tayo matatapos. Kasi di talaga. Ibig sabihin po, brothers, ayan po yung mga pwede nating ibahagi sa ating mission. So ayan po, ibibigay po ng Supreme ng libre sa mga EFF Director, Council, and then yung EFF Director ng State. So, alimbawa po, we have our EFF team sa Luzon. Ano po ang ginawa ko? Kasi sila po wala silang access unless sila po ay re-report as Council EFF. Ang may access ang director. Ang ginawa ko po ay meron po kaming mini-maintain na Google tawag doon? Drive. Ako po nagda-download. Tapos ina-upload ko po na access naman po ng buong team na pwede nilang gamitin. Hindi po ba? So, yan po ang ating mga structure po natin at kung paano tayo sisimulan. Ngayon, bilang pasimula, ayan po. Again, willing po kaming tumulong, pero yung kung paano nyo po ibababa ang core sa inyong mga jurisdiction ay nasa sa inyo pong paraan. Ano po? Pero kung ano po ang pwede namin maitulong, kaya po nag-create nga po tayo ng group chat. So, yung mga hindi pa po friend ng group chat, ito po yung official GC po natin. Official group chat. So, add nyo po dyan. Actually, meron na pong representatives dun sa group chat ang South, Luzon North, Mindanao, and I think Visayas. So, patulong na lang po na ma-add nyo po yung group chat po natin. Open na po yan. Pwede nyo na po siyang i-access. Okay po. O ngayon, alam ko po karamihan po sa atin ay gustong makuha yung mga materials natin today. Opo, with the instruction po ni Monsignor Pepe, ay gumawa po tayo ngayon ng Google Drive. Andito na po lahat ng materials na kailangan po ninyo at yung mga diniscuss po natin today. So, andito na po siya sa access na yan. So, kung kayo po yung nasa GC, i-add ko po yan. Ano po ang makikita nyo po dito? May makikita po kayo dyan na PowerPoint na galing po mismo sa Supreme. Sinasuggest ng Supreme that during our organizational, mid-year meeting, i-present daw po natin sa mga district deputy. So, meron po dyan PowerPoint naka-ready na dyan. Then, meron po tayong PowerPoint presentation dyan, how to start a course sa bawat local council. Galing din po sa Supreme. Then, meron din po tayong, yan dyan, yung senior po ni Father Jerome,
ay naka-upload na din po dyan. Try nyo po. Buksan nyo kung mabubuksan ninyo. Para po maniwala kayo, nandyan po sila. Opo. Andyan din po yung materials na shinare po ni Brother Rene. And later, kapag malakas-lakas na po ang internet, promise po, i-upload namin dyan yung mga videos. Mga videos na, ano po natin, nakita nyo po? Tama po ba? Nabuksan nyo po? Okay, so nakita nyo po, andyan po talaga yan. Okay po. So hindi po nyo, kung hindi po nyo ma-access yung QR code, you can access po. Ito po, i-type lang po natin yan. So hindi nyo na po kailangan magpa-save sa flash drive. Mabigat po sa flash drive yan. Andyan na po lahat yan. Ano po? Opo, wag po kayo mag-alala. Kung kayo member na sa group chat, i-share po namin sa group chat. Okay po. Pero again, habang po kayo yung mga uuwi ng Visayas, Mindanao, habang naghihintay ng eroplano, delayed po ang Cebu Pacific, mababasa nyo po kompleto ang ating materials with the materials that we provided. Ayan po. So, ganun po ang ating saan dyan po lahat. Nakita nyo po? Okay, nabuksan. Opo. Andyan po lahat. Ang kalaban lang po natin dyan, internet. Pag walang internet, hindi nyo po ma-access. Opo. Pero, lahat po na yan, pwede nyo pong magamit. Pagka gusto nyo pong mag-share sa council, sa DD, andyan na po lahat ng materials natin. Okay po. So, ano po bang email ni Brother Sean? Ayan. Makikita niyo po dito na nataranta si Brother Sean kanina. Ayan po yung email niya, nataranta po siya. Are we starting in 1 minute or in an hour? Dalito po kung anong oras mag-start ang meeting. So, ayan po. Ito po yung sinare ko po sa inyo. Actually, ito, pakita ko po. Ayan, ito po yung laman sa ngayon ng materials. Intro to Core Presentation. Ito po yung PowerPoint. Mid-year Meeting 2024. Ito po yung para sa DD. Ito po yung report ni Brother Rene. Ito po yung galing kay Brother Father Jerome. So, yung iba naman, share ko po dito later. QR code. Okay po. So, yun lamang po. Unless meron po kayong clarification. So, again po so, again sa implementation po ng core, ng evangelization and faith formation, ay nasa atin pong mga sariling desisyon, diskarte, plano, kung paano po natin ito ibababa. At ang importante, again, sa dulo, ang lagi po nating, ang goal po natin, everything drives down to support the council level. Council level ang focus po natin. Ano po? Kasi kahit po naman tayo, anong inisyatibo natin sa Supreme, tayo po sa state, wala naman tayo sa report. Ang nasa report po is the council. So everything na gagawin po natin, anuman pagpaplano, drives down to support the council level, to promote and embrace evangelization and faith formation and the core meeting. So yun lamang po. Yes po. Opo. Kailangan po kasi may buy-in po talaga ang management. Yes po. Ayun po. Malaki po talaga yan. Kasi if, for example, sa Luzon North, if not because of the support of our state deputy. Opo. Tsaka po bubulong ko po sa inyo, wag niyo pong susumbong. Kami po sa Luzon North ay meron pong binigay na budget ang aming state deputy sa AFF. Hindi po namin sasabihin ni Brother Ronel na nasa 1M po ang budget namin. Brother Ronel, magkano yung budget natin? 1 million. Totoo po. Ayun po yan. Iyan totoo.
Kaya nga po kami, imagine, in ilang months pa lang, July, August, September, nakaapat na po kaming pa-training. At yung training po namin, 240 plus na po yung attend ng training namin, wala po silang binayaran kahit magkano. Opo. Ay, pero di po naman sinasabi namin na, basta sabi ko nga po sa inyo, magiging successful lang evangelization and faith formation ng core kung may support po ng state, ng ating state, to our state deputy. Eh, nagkataon lang po na 2 years po natin, ayan, kaya po, oo, ang Luzon North, to our state deputy, nag-approve po talaga ng budget from our humble beginning of 50,000 pesos last year. Opo. 50,000 last year kasi ang nakalagay na note lang doon, pambili lang po ng printer. Now, dahil po sa pinakita namin yung magiging programa na iikot sa mga area to echo nga po and ito to share po yung core, buong jurisdiction from Batanes. So ayan, nag-approve po sa amin si LD ng 1 million budget. 1 million budget. Apa. Si-share ko po yan sa GC. Opo, actually, ayun po, para po malaman nyo din po, tulad po niyan, ang grupo po ng Baguio ay sa amin, ay invite po kami. Eh, narinig tuloy ng Baguio, baka lang marami talagang pondo ang... wala po talagang budget kami. Hindi po, mauubos na po kasi yung... mauubos na po. Pag ganun po, pag pupunta po ang team sa lugar, yung mismong diocese po ang nagpe-prepare ng lahat. Nagkakaroon po sila ng minimal registration fee for their foods. Tapos konting, halimbawa, kung mag-uusap, ang sasagutin na halimbawa ng venue tapos yung accommodation o kaya transportation. Kasi malaki po kung titinan niyo po malaki yung 1M, hindi po ilang training lang po 'yon. Kaya po, kasi materials pa lang, lahat po ng materials yan, pinoprovide po ng libre. ID, certificates, di ba, pagkain. Kaya po, ang mga local dioceses po namin, pag halimbawa, nag-request po ang Mountain Province, ang CAR, sila po ang bahala sa lahat ng pagkain ng participants. Tapos kung ano pa po yung pwedeng pagtulungan po ng jurisdiction, tsaka po ng diocese. Yes po. Ganun po ang ginagawa po namin. Opo. So, yun lang po yung pagbabahagi and I hope ay may naitulong po na ibahagi po ng maayos. Salamat po. Hindi yung sa kiobsin na prayer Necro. natin. O, iba yun. So, consider ba yun na maging part sa core meeting? Hindi po. Iba naman pong Bible service po iyon. Hindi po siya, hindi po yan core. Hindi po tayo nagbibigay ng formation sa patay. Opo. Kasi maraming mag-attend na iba't ibang Actually po bro, sa council po namin, same. Parehas po sa council namin. We have meron po kaming Coro Caballero na tinatawag sa amin. Acquire group po ito ng mga Knights of Columbus. So Coro Caballero ang pangalan po niya. Tapos po, siyempre, pag kumanta po yan kasi,
magagaling, ano? Kasi malalaki talaga, buong-buong boses. So maraming pagkakataon po na nai-invite po, halimbawa ay may namatay na pinsan ng pinsan, o kaya po kamag-anak sa malayong lugar, namatay, nakita maganda yung ginawang necro or Bible service ng aming choir doon sa namatay na Brother Knights, pinupuntahan po talaga namin. Yun naman po ay hindi po sa ano pa man, kung hindi, siyempre bahagi po ng pakikisama, pakikipag-ugnay, po pagtulong sa parish, and para po ipakita na magkakasama tayo, journeying together. Opo. And anyway, meron po naman kayong pwedeng pag-reportan yan. Wala dito, nandun po siya sa ating annual survey of fraternal activity. Di po, pwede nyo po siyang Salamat ilagay po. as report. Okay po. Hindi po ma-download? Wala pa. Insured yan, hindi. Sayang, no? Paano yun? Kasi tayo, may necro tayo sa kwan Mga nights, so dapat sila kung insured yun. May ibigay na kwan doon Yun yung nangyari sa amin. Konti lang yun. Wala si MVP din. Wala bang FC do? Sayang, ano? Kaya po yung 1M. Bradley, kuha yung mga kuha na, link ha? Oo, sige. No 1M. Okay, MD. Magkano yung assistant natin ngayon? Malaki ano? Malaki yung assistant natin. Isang liter na. Sa N lang yung diferensya, N lang. Malapit na tayo sa M. Ang dekado pag ano? Okay, Yung 1K. K na tayo, 1K. Malagyan ng M, 1 N na kilometer. lang ang kulang. Habol na. 1 kilometer. Yung dekado yung K, malagyan ng M. 1 kilometer. Ay, ang naku, lagyan. Lord. Okay, thank you very much, Brother Tonton. Thank you. Maraming salamat. Okay, our mass is at 4 o'clock, pero because of pastoral need, we will do it parang Sunday mass na. Kasi yung iba, pag antay pa tayo ng 5, sundown, madidelay yung iba, are leaving. Tapos the others will be here, kaya hindi rin pwede maghantay because baka hindi maka-attend ng misa bukas. So that pastoral necessity will have us, kahit 4 o'clock pa lamang, we'll celebrate na the Christ the King. Sunday Mass, Christ the King, okay? Now, since our Mass is at 4, meron pa tayong isang last agenda, yung the one that I floated earlier this morning about the organization, and then we will decide on if ever we are going to hold this annually. So, pag-uusapan natin ngayon, 2 things to talk about. Pero dahil may mas tayo ng 4 o'clock, mag-snack muna tayo ngayon. Para 1 hour before the Mass, hindi na tayo, so you can eat. Handa na yung snacks, so we can, handa na ba? After these snacks, then let's come back and then we'll talk about the organization, okay? Yes. Yung mga bibigay sa mga jurisdictions, yung table throw na yan, bibigay natin sa 4 na jurisdictions. Pakibigay yung sa Mindanao at Visayas. And then, nakatanggap kayo ng mga materials sa core, Visayas at Mindanao? Hindi. Hindi pa, sir. Hindi pa. Meron tayo. Meron sa Mindanao. Sa Visayas, did you receive core Meron materials? tayo. Visayas? Do you need, I have here extra 50 copies ng core materials for Visayas and Mindanao. Would you like to bring them? 50. Yes. Bring mo dito. Mindanao 50, Visayas 50.
Kunti lang naman, kasya sa bag. Maliit lang, oh. Yun, yun. 50 lamang. And then we will have more. In the event that you will do the re-eco, tell us because we will send them to you via forwarder from here. Ano mo lang sa ating group chat. And then, ipapadala namin sa inyo yung mga additional material. We have plenty of materials. Ginawa lang namin 50 para hindi kayo magdagdag ng inyong luggage sa airplano. Kaya kunti lang. For Luzon South. Luzon South? Oo. Okay, sige. Ikaw na, ano? Ikaw na magbigay. Sige. Picture. Paski, ikaw naman ang ikaw mag-hand down. Ikaw lang ang officer dito. Baka na po bigas, hindi mo. Mukhang bigasan. Ano to? 4 Oo piece. nga, ano? Mukhang bigas eh. Parang bigas. 5 kilo. 5 kilos. Sa mga typhoon victims, ha? Ayan. Okay, then we'll call Luzon North. So North. Ikaw din. Brother Nel, tayo. Dalawa. Yun. Tailor-made talaga yan. Niras direct sa US. Ay, kayo po talaga. Hindi kasi kayo. Okay. Then Visayas. Visayas. Dalawa na po kayo. Puro mari. Ayan. Thank you. Mindanao. Ayan. Okay, sige. So, punta muna tayo sa snacks and then come back in 10 minutes because we will have to talk about the events that are upcoming. Sige, tuloy muna kayo. Please come back in 10 to 15 minutes.